Natuwa si Fang Ping noong magsabi si Tang Feng ng maganda raw ang ipinakita nito sa natapos na school allocation assessment. Pero agad siyang nadismaya dahil hindi pala siya ang sinasabihan nito. Pinuri ni Tang Feng si Fu Changding dahil hindi raw ito umatras at kinaharap raw nito ang pag-atake ng napakaraming estudyante, nagtataglay nga raw ito ng karisma na nababagay sa kanilang Magic University. Naisip ng ating bida na paano nga raw makakaatras si Fu Changding gayong hindi na ito makatakbo dahil napalibutan na ito ng napakaraming estudyante. Napapaisip siya kung bulag ba raw ang teaching advisor na kaharap niya ngayon. Itinuon naman ni Tang Feng ang atensyon nito kay Fang Ping. Sinabihan nito ang ating bida nang dapat nga raw ay tumanggap na agad ito ng pagkatalo kung hindi naman ito mananalo. Ayaw niya nga raw sa mga estudyante na sumusobra ang yabang. Pilit na pinipigilan ni Fang Ping ang kanyang sarili. Nagsalita ang papaalis na si Tang Feng at sinabihan si Fu Changding nang pumunta na lang daw ito mamaya sa kanya kapag nangyayari na ang selection of teaching advisors. Pinasalamatan ni Fu Changding si Tang Feng habang pinapakalma niya ang ating bida. Sinabihan niya si Fang Ping nang huwag daw itong magalit, kilalang araw talaga si Tang Feng bilang isang malupit na teaching advisor. Sumagot ang ating bida nang hindi naman daw siya nagagalit, balang araw-araw ay pagbabayaran ni Tang Feng ang mga sinabi nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras ay nagtungo na sa Field Number 1 ang mga School of Weaponry students para pumili ng teaching advisor na magtuturo sa kanila. Sinabihan ni Tang Feng ang lahat ng mga estudyante na tingnan daw ng mga ito ang mga requirements at paalala na inilagay ng bawat teaching advisor. Tumatanggap si Tang Feng ng mga estudyante na ganap ng martial artist ng parehong kasarian. Ang pinaka-prioridad niya nga raw ay ang mga martial artist na nakapag-bone forging ng 2 beses. Ang pangunahin niya naman daw na itinuturo ay ang mga fist techniques at ang mga foundational leg techniques. May paalala rin siya na 5 estudyante lang daw ang tatanggapin niya ngayong taon. Ang requirement naman ni Luo Yixuan ay ang mga martial artist na higit sa 180 kal ang taglay na vitality. Prioridad niya raw ang mga estudyante na nagpatibay ng upper limb na mayroon ng matatag na tindig. Ang tinatanggap naman ni Bai Raoxi ay ang mga babaeng estudyante na may matinding hilig sa pag-aaral ng mga sword techniques. Pinaalala niya rin na ang focus lang daw ng kanyang mga itinuturo ay ang mga foundational sword techniques. Huwag nga raw siya ng mga itong piliin kung iba ang gusto ng mga itong matutunan. Ang prioridad naman na tinatanggap ni Xu Jinjiao ay ang mga estudyante na nakapag-bone forging na ng 2 beses. Ang pangunahin niya raw na itinuturo ay ang foundational knife techniques. May paalala rin ito sa kanyang notice board na masyado raw siya ngayong busy kaya ang Year 4 student na si Luo Feng muna ang magtuturo para sa kanya. Sina Fang Ping at Fu Changding ang kahuli-hulihang dumating sa loob ng Field Number 1. Pinagmasdan sila ng mga estudyante na nakalaban nila kanina. Gaya ng iba ay pumipili din ng mga ito ng teaching advisor na maaaring magturo sa kanila. Hindi na lang inintindi ng dalawa ang tinginan ng ibang mga estudyante. Naisip ng ating bida na mga martial artist ng araw ang gustong turuan ng karamihan sa mga teaching advisor. Nakapag-bone forge ang nga raw siya ng 3 beses kaya sa palagay niya naman ay walang tatanggi sa kanya, napapaisip siya kung sino raw ang pipiliin niya. Tinanong na lang niya muna si Fu Changding kung nakapag-desisyon na rin daw ba ito kung sino ang pipiliin nitong teaching advisor. Pero hindi siya nasagot ni Fu Changding dahil litong-lito na rin ito kung sino raw ang kanyang pipiliin. Sinabi ni Fang Ping na iiwanan na lang daw niya muna doon si Fu Changding, at magtitingin lang daw muna siya ng mag-isa. Napansin ng ating bida ang pagpunta ng ilang babaeng estudyante sa teaching advisor na si Bai Raoxi. Napahinto si Fang Ping noong mapansin nito ang tumpukan ng ibang mga estudyante. Natuon ang atensyon ng mga ito sa isang teaching advisor na Wu Wudi ang inilagay na pangalan, kapansin-pansin na raw ito dahil ang kahulugan nito ay Invincible Martial Arts. Nagtataka rin sila kung bakit hindi pa raw nila naririnig noon ang pangalan nito. Napapaisip sila kung isa ba raw itong bagong teaching advisor ng Magic University. Mas lalo silang nagulat noong makita na nila ang hinihingi nitong requirement. Inilagay nito mismo ang pangalan ng 5 tao na gusto niyang maging opisyal na estudyante. Inilagay niya rin ang pangalan ng 14 na tao na maaaring maging kanyang trainee students, magiging official students nga lang daw ang mga ito kapag maganda ang kanilang ipinakita. Naisip ni Fang Ping na mukhang malakas at kakaibang araw ang teaching advisor na ito.
Pero kahit ganoon ay nagdesisyon pa rin siya na tingnan muna ang iba pang teaching advisor. Iminulat ni Wu Wudi ang kanyang mga mata noong maramdaman nito ang presensya ng ating bida. Tinawag niya si Fang Ping at pinababalik niya ito sa kanyang harapan. Sinabi ni Wu Wudi na igagarantiya niya raw ang kaligtasan ng ating bida habang nasa loob ito ng Magic University. Nagtanong si Fang Ping kung ano raw ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Wu Wudi na alam daw niya na kilala ng ating bida si Wang Jinyang. Sumagot si Fang Ping nang mukhang lahat naman daw ng nandoon ay kilala ito. Napangiti si Wu Wudi bago binanggit ang totoong dahilan kung bakit marami ang nakakakilala kay Wang Jinyang. Noong nakaraang taon nga raw ay nagpunta ito sa Magic University at tinalo ang napakaraming estudyante ng kapareho nitong ranggo. Sinabi ni Wu Wudi na base nga raw sa relasyon ni Fang Ping kay Wang Jinyang, tingin ba raw nito ay ligtas at maayos itong makakapasok at makakapamuhay doon. Siguro naman daw ay hindi nito gugustuhin na araw-araw nakaharapin ang mga senior nito na malaki ang galit kay Wang Jinyang. Bigla na lang lumapit si Tang Feng at hinampas ng malakas ang lamesa. Dinilatan siya ni Wu Wudi kaya agad din naman siyang kumalma. Nagsalita si Tang Feng at sinabi na hindi naman daw ganoong kababaw ang mga estudyante ng Magic University. Sumagot si Wu Wudi nang ayos lang daw sana kung parehas lang ang mga itong nagmula sa isang lugar, pero halos si Wang Jinyang na raw ang nagturo kay Fang Ping noong mga panahong nag-uumpisa pa lang ito. Natahimik si Tang Feng noong tanungin siya ni Wu Wudi kung magagarantiya ba raw niya na walang anumang sama ng loob ang ibang mga estudyante. Napansin ng ating bida na dumarami na ang nakikinig sa nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng dalawang teaching advisor. Sinabi ni Wu Wudi na ang pagkatalo nga raw sa isang martial arts fight sa isang tao na kaparehas ng rank ay nagdudulot ng matinding puot. Tiyak nga raw siya na hindi ang mga ito titigil hanggat hindi sila nakakaganti kay Wang Jinyang. Sinabihan ni Wu Wudi ang ating bida nang sabihin lang daw nito sa kanya kapag ginugulo o ginagambala ito ng ibang mga estudyante. Ipinagmalaki niya na mayroon daw siyang backer na grandmaster kaya mag-aalinlangan daw ang mga ito na gumawa ng kahit na anong hakbang. Hindi makapaniwala ang ating bida na may backer na grandmaster ang kaharap niyang teaching advisor. Sinabi ni Tang Feng na wala raw siyang pakialam sa mga pabigla-biglang desisyon ni Wu Wudi, pero wag nga raw nitong ituring na isang laro ang kinabukasan ng mga estudyante. Sumagot si Wu Wudi at sinabihan si Tang Feng nang inaamin niya naman daw na madalas na mapanganib na misyon ang ibinibigay niya sa kanyang mga estudyante. Pero kung gusto nga raw ng mga itong mag-aral ng martial arts ay kailangan muna ng mga itong matutong makipaglaban. Sinabi ni Wu Wudi na pamilyar daw siya sa sitwasyon ng ating bida. Gaya nga rin daw ni Wang Jinyang, nagmula rin daw siya sa isang ordinaryong pamilya na wala ni kahit sinong martial artist. Nagbabala si Wu Wudi at sinabi na dahil nga raw sa koneksyon ni Fang Ping kay Wang Jinyang, hindi nga raw magiging madali para dito ang makakuha ng martial arts achievements kumpara sa iba. Pero ipinagmalaki rin ni Wu Wudi na may kakayahan daw siya para matulungan ang ating bida. Mayroon nga raw siyang company share sa pill manufacturing company kaya maaaring kumain ang ating bida ng maraming pills hanggat gusto nito. Nagpaulit-ulit sa isipan ni Fang Ping ang mga huling sinabi ni Wu Wudi. Makakatipid nga raw siya ng malaking halaga ng pera kapag libre siyang makakakain ng mga pills. Tinanong ni Wu Wudi ang ating bida kung ano raw ang problema. Mukhang tingin nga raw nito ay nagsisinungaling lang siya. Nag-abot si Wu Wudi kay Fang Ping ng 10 ordinary vitality pills, ituring na niya nga lang daw itong regalo para sa una nilang pagkikita. Pinagmasdan ni Fang Ping ang mga vitality pills na nasa kamay ni Wu Wudi. Namamangha siya dahil binibigyan nga raw siya agad nito ng 10 vitality pills na nagkakahalaga ng 1,000,000. Napangiti ang ating bida habang iniisip na mukhang makakatanggap nga raw siya ng maraming benepisyo kapag ito ang kanyang pinili. Tinanggap na ni Fang Ping ang mga vitality pills na ibinigay ni Wu Wudi. Agad na nadagdagan ng 1,000,000 ang kanyang wealth value noong makuha na niya ito. Nagdesisyon na si Fang Ping at si Wu Wudi na ang pinili niyang teaching advisor, simula nga raw ngayon ay dito na siya magpapaturo. Inihagis ni Wu Wudi ang access card ng kanyang dormitoryo. Puntahan na nga lang daw siya ng ating bida kung may mga katanungan ito na may kaugnayan sa martial arts. Nagtanong ang ating bida kung kukunin na ba raw nila ngayon ang kanilang academic points o magpupunta muna sila sa ospital.
Naguluhan si Fu Changding at nagtanong kung bakit daw kailangan nilang magpunta ng ospital. Sinabi ni Fang Ping na pumapagapangaraw ang mukha ni Fu Changding. Mukhang kailangan ng araw nitong pumunta ng ospital dahil halos hindi na rin niya ito makilala. Iginiit ni Fu Changding na mas importante raw na kolektahin muna nila ang kanilang mga academic points, mawawalan nga raw ng saysay ang pagkakabugbog niya kung hindi nila ito uunahin. Inalalaya ni Fang Ping si Fu Changding hanggang sa makarating na sila sa labas ng Magic Uni Logistic Department. Nagtanong ang ating bida kay Fu Changding kung ilan daw kaya sa palagay nito ang nakuha nilang points. Sumagot si Fu Changding na dahil nga raw nabugbog siya ng ganoong kalala, paano nga raw mababayaran ang maganda niyang mukha kung hindi siya ng mga ito bibigyan ng maraming academic points. Pumasok na ang dalawa sa loob ng Logistic Department. Pagkarating nila ay pinagmasdan agad sila ng mga estudyante na nasa tapat ng trading counter. Nagulat si Fu Changding dahil napakarami pang araw palang tao doon. Sinabi naman ng ating bida na mukhang mga seniors nga raw nila ang mga ito. Nagtanong si Fu Changding kung bakit pakiramdam niya raw ay parang pinagmamasdan sila ng kanilang mga seniors. Sumagot naman si Fang Ping nang marahil ay nagagwapuhan lang daw ang mga ito kay Fu Changding. Lumapit na ang dalawa sa harapan ng service counter for freshmen. Tinanong ni Fu Changding ang kaharap niyang babae kung maaari ba raw siya nitong tulungan para tingnan kung ilan ang kanyang academic points. Kinabahan ang babae noong makita nito ang bugbog at kasalukuyang mukha ni Fu Changding. Agad niya rin namang naalis ang kanyang kaba at nagtanong kung ano raw ang pangalan, student number at dormitory number nito. Hindi makapaniwala si Fu Changding noong malaman niya na makakatanggap lang siya ng 45 academic points. Pinakiusapan niya ang babae na tingnan daw ulit nito ng mabuti dahil baka nagkamali lang daw ito. Ikinwento ni Fu Changding na kahit nga raw natalo siya ay marami rin naman siyang tinalo na martial artist, bakit nga raw napakaunti lang ng matatanggap niyang points. Sumagot ang babae at sinabihan si Fu Changding nang hanapin na lang daw nito ang dean ng Magic University, hindi nga raw siya responsable sa mga ganoong klase ng bagay. Sunod naman na ibinigay ng ating bida ang mga hinihingi sa kanyang impormasyon. Sinabi niya ang kanyang pangalan at student number. Binanggit niya rin na isa raw siyang freshman na nakatira sa dorm number 86 ng District 1. Sinabi ng babae na wala raw nabawas sa 50 academic points ng ating bida dahil hindi raw ito natalo. Bigla siyang nagulat noong makita niya na 152 pa ang nadagdag sa makukuha nitong academic points. Nagulat din si Fu Changding dahil napakalaki nga raw ng diferensya ng nakuha nito kaysa sa kanya. Sinabi naman ng ating bida na natural lang daw ito dahil mas malakas naman daw siya kay Fu Changding. Naisip ng babae na nasa 3 taon na nga raw siyang nagtatrabaho doon pero ito pa lang ang unang beses na nakakita siya ng isang freshman na mabibigyan agad ng ganoong kalaking academic points. Tinanong ni Fang Ping ang babae kung maaari ba raw siyang magtanong. Bukod sa pagtetrade ng mga pills, saan pa raw niya maaaring magamit ang kanyang mga academic points? Ipinaliwanag ng babae na nagagamit daw ang mga academic points sa napakaraming bagay gaya na lang ng pagkain at matitirhan. Maaari rin daw itong gamitin para makagamit sila ng mga espesyal na training grounds at kapag humiram sila ng mga high-grade na kagamitan. Wala nga raw problema sa loob ng Magic University na hindi masosolusyonan gamit ang academic points. Binanggit din ng babae na maaari rin daw gamitin ang academic points para pampalit ng pera, at maaari rin daw gumamit ng pera para pampalit ng academic points. Ang isang araw puntos ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan, samantalang kailangan naman daw ng 30,000 yuan para makapagpapalit ng isang puntos. Umalma si Fu Changding dahil hindi nga raw ito makatwiran, bakit nga raw napakalaki ng diferensya ng pagpapalit ng puntos sa pera kaysa sa pagpapalit ng pera sa puntos. Sumagot ang babae na maaari naman daw ang mga itong hindi makipag-trade. Hindi rin naman daw talaga inirerekomenda ng kanilang universidad na gumamit ng pera ang kanilang mga estudyante. Kaso nga lang daw ay maraming estudyante ang hindi makakakain ng sapat na pagkain kung wala ang kanilang trading system. Ginawa nga lang daw ito ng kanilang universidad para bigyan ng pagkakataon ang mga rich kids nilang estudyante. Sinabihan ni Fu Changding ang babae nang wag daw siya nitong paringgan dahil wala raw siyang balak na gumamit ng pera. Naisip ni Fang Ping na kahit sino nga raw ay mag-aalinlangan sa ganoong patakaran kahit gaano pa kayaman ang isang tao. Tiningnan ng ating bida ang kanyang system,
Halos 4 milyon ng araw ngayon ang iniangat ng kanyang wealth value. Mukhang sapat ng araw ito para sa mga pagsasanay niya sa mga susunod na araw. Tinanong ni Fu Changding ang ating bida kung bakit daw nakatayo at nakangiti ito ng mag-isa. Tinanong niya kung sasama rin daw ba ito sa exchange counter para magpa-trade ng ilang pills. Sumama si Fang Ping para makapag-obserba sa resource trading counter. Ipinaliwanag sa kanila na hindi raw nakalagay doon ang lahat ng mga trade items ng kanilang universidad. Ang pinakamataas raw na makikita pa lang doon ay ang mga items na pang rank 3 martial artist. Ipinaliwanag rin sa kanila na ang pinakaligtas raw na paraan na magagamit ng isang tao para makapag-breakthrough para maging isang martial artist ay kinakailangan nitong gumamit ng isang rank 1 vitality pill, isang rank 1 bone forging pill at isang rank 1 protecting internal organs pill. Sinabi ng lalaki na ang mga pills nga raw na kanyang nabanggit ay nagkakahalaga ng 45 academic points. Ito nga raw ang dahilan kung bakit binigyan ng tig 50 academic points ang bawat estudyante sa pagsisimula ng klase. Naisip ni Fang Ping na ang isang araw rank 2 pill na pangprotekta ng internal organs ay nagkakahalaga ng 2 million yuan kung ibabase niya ito sa kasalukuyang merkado. Pero dito nga raw ay nagkakahalaga lang ito ng 60 academic points na halos katumbas lang ng 600,000 yuan kung ibabase sa palitan ng universidad. Napangiti ang ating bida noong maisip nito na maaari raw pala siyang kumita ng malaking halaga ng pera kapag nagbenta siya sa iba ng mga pills. Bukod pa raw doon ay makakatulong din ito para umangat ang wealth value ng kanyang system. Mukhang isang araw itong napakagandang oportunidad na saktong-sakto para sa kanya. Bumalik na sina Fang Ping sa kanilang dormitoryo para magpahinga. Sa ngayon ay hindi pa tumutulog ang ating bida dahil may iniisip pa ito. Kung wala nga raw siyang system, malamang ay hindi niya nakayanan ang mga pag-atake ng mga martial artist na nakapag-bone forging ng 2 beses. Malamang nga raw ay magsisimula na rin ang mga martial artist na ito para muling patibayin ang kanilang mga buto. Kahit nga raw nakapag-bone forging siya ng 3 beses ay hindi pa rin ito sasapat kapag pinilit niya itong ipangtapat sa mga martial artist. Mas mataas nga raw ang rank ng mga ito kaya higit na mas malakas ang buto ng mga ito kaysa sa kanya. Sa katagalan nga raw ay mahihirapan na siyang talunin at harapin ang mga ito. Mukhang kailangan nga raw niyang puntahan agad bukas ang kanyang teaching advisor at nang matulungan siya nito sa kanyang pag-breakthrough para maging isang rank 1 martial artist sa lalong madaling panahon.